Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa mga awit, Kabanata 67, talata 1 hanggang 7. Ito po ay tungkol sa awit ng pasasalamat. O Diyos, pagpalain kami at kabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang umatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning buti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. Ito po ay tungkol sa awit ng pasasalamat. At tayo ay nagpapasalamat mostly kapag tayo ay nakakatanggap ng mabubuting bagay. Pag may taong gumawa ng pabor o kaya may taong gumawa ng mabuti sa atin o mga taong tumulong sa atin, tayo ay nagpapasalamat. Mostly tayo ay nagpapasalamat talaga pag may mga magaganda na nangyayari o dumarating sa buhay natin. Pero siyempre sa atin bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang salita ng Diyos itinuturo sa atin na yung pagpapasalamat, maraming pamamaraan na pwede nating ibigay, lalo sa ating Diyos, di ba? Sa pamamagitan ng pagpupuri, ng pagsamba sa Kanya, paggawa ng mabuti sa kapwa natin, pagsunod sa Kanyang kalooban, di ba? Yung pagtalikod sa ating mga nagawang hindi tama, maraming bagay na pwede nating gawin na pagpapasalamat. Ang mahalaga dito, ginagawa natin yon na may pag-ibig. Ginagawa natin ito dahil sa gratitude natin sa Panginoon kasi wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos eh. Hindi naman natin siya pwedeng bigyan ng mga material na bagay kasi hindi naman niya kailangan yun eh. Di ba? Ang hinihintay lang ng Diyos atin is yung pagpupuri natin at ang pagsamba natin sa Kanya. Kasi isa rin yan sa mga reason bakit create ng Diyos yung tao. Di ba? Para ang tao, kaya nga sabi, let everything that has breath praise the Lord. No? Lahat ng may buhay ay dapat magpuri sa Kanya. So alam natin, hindi lang tayo ang mga tao nagpupuri. No? Kahit naman yung mga lahat ng sabi doon, ng nilikha ng Diyos na humihinga ay dapat nagpupuri sa Kanya. Diba? Kaya nga kahit yung mga dahon, no? Pag inaano sila ng hangin, nagpupuri, di ba? Ina-appreciate natin lahat ng mga bagay na nangyayari, yung paligid natin, yung mga nilikha ng Diyos, no? Kapag ina-appreciate natin yan, isa yan sa way na pinapasalamatan natin ang Panginoon kasi yung lahat ay nilikha ng Diyos. Una, siyempre, for His glory, no? Para sa kapurihan niya. Kasi may kita natin yung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha. No? Ang pinaka-purpose talaga niyan, bakit nilikha ng Diyos yung mga bagay sa mundong ito, for His glory. At siyempre, para na rin sa atin, no? Yung mga nilikha ng Panginoon. Kasi nilikha niyo yung kakainin natin, di ba? Yung mga hayop, yung mga tanim, yung hangin na hinihinga natin. So lahat, no? Yung tubig, yung pagkain, lahat yan. No? Pero nilikha yan ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Kaya nga kapag tayo kumakain, umiinom tayo, umihinga tayo, pagising natin sa umaga, nagpupuri agad tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Diba? Kasi may bagong buhay tayo, may hangin tayong hinihinga, di ba? Kasi kung nasa hospital ka, malamang nagbabayad ka ng hangin, di ba? So kung habang tayo ay minilalanghap na hangin na hindi natin binabayaran, malaking bagay yun na dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Kung meron man tayong kinakain, no, kahit ano man yung kasimple,
dapat pa rin natin pasalamatan yan sa Panginoon kasi nga nilikha yan ng Diyos para mayroon tayong makain, di ba? So, yan lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, ginawa niyan para siya ay papurihan. No? Kaya nga kahit anong simple ng pagkain, huwag tayong magdadabog sa lamesa, di ba? Huwag tayong magrereklamo. Kung ano may yung kasimpleng kinakain natin, hindi man tayo nakakakain ng mga masasarap na kinakain ng mga mayayaman, di ba? Kahit simple lang yung, kasi sa totoo lang naman mga kapatid, yung mga simpleng pagkain, yun talaga yung masarap di ba? Yung mga tuyo, yung mga daing, yun ang namimiss ko talaga. No? Hindi pa sa Pilipinas talaga, pag nag-mission kami, na-assign ka dun sa mga isla-isla, no? Tapos makakakain ka ng mga tuyo, yung mga produkto nila. No? Lalo kapag umuulan-ulan, ang sarap ng kain mo. Lalagyan mo ng yung sinamak, no? Yung may sawsawan ka ng suka, no? Tapos may sili. No? Talagang sarap magkamay. Diba? Talagang yung sa simpleng pagkain talaga, yun ang para sa akin, yun ang masarap Diba? Yung mga lutong bahay na tinatawag. So yung mga bagay na yun ay pagpapasalamat natin sa Kanya Kaya hindi dapat tayo yung nagre-reklamo. Kaya ano man yung mga bagay na natatanggap natin, dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Pero siyempre, ang tinuturo ng Panginoon, hindi lang yan sa mabubuti o sa mga magaganda na sa tingin natin. Kasi alam naman natin, bilang mananampalataya, lahat ng bagay mabuti, lalo pag galing sa Panginoon. Pero sabi niya, sa lahat ng sirkumstansya, sa lahat ng pagkakataon, ano man ang nangyayari sa buhay natin, pasalamatan natin siya, papurihan natin siya. Ibig sabihin, kahit pa sa mga pagsubok, kahit pa sa mga problema, kahit pa sa mga karamdaman, di ba? Bigatiman, di ba? Dapat natin pinapasalamatan ang Panginoon. Hindi lang dahil na pinagpapala tayo. Kaya ngayon ang sabi ni Job, sabi kasi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Di ba? Imbis yung asawa niya mag-encourage sa kanya, diniscourage pa si Job. No? Sumpain mo na yung Diyos na kasi nga, grabe yung nangyari kay Job. Namatay yung mga anak niya, no? Yung mga alaga niyang mga alaga niya na mga hayop, di ba? Lahat ng kayamanan niya nawala sa kanya. Natira na lang sa kanya yung asawa niya. Di ba? Na imbes na maging sumuporta sa kanya, palakasin yung loob niya. Ang sinabi pa sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Kasi nakita na ng asawa niya paghihirap ni Job kasi nagkaroon na ng mga sugat-sugat sa katawan. Pero ang sabi ni Job, sa kasiyahan lang ba, sa kaunlaran, sa mabuti lang ba, na dapat mo papurihan ang Diyos kapag sa mga dumaranas ka ng mapagsubok, kapigatian na sa buhay, hindi mo na pupurihin ng Diyos. Di ba? So, kasi ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ano man yung sitwasyon natin, dapat natin siyang pasalamatan. Diba? Hindi lang yung dahil meron tayong pagpapala o meron tayong natatanggap. Diba? Pero alam kasi natin lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, sabi nga, God works together for good. Diba? Para yan sa ikabubuti natin, mga kapatid. Kasi diyan tayo tumatatag sa mga pagsubok na yan Mas lumalawak yung pag-unawa natin, mas lumalawak yung kaalaman natin kapag tayo ay dumaraan sa mga trials ng buhay. Diyan tayo mas more na tumatatag, yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi pag maganda lahat ang nangyayari sa buhay natin, minsan nagiging tayo, pabaya, di ba? Nagiging pabaya na tayo kasi parang relax lang Pero pag may mapagsubok, doon natin the more tayo natututong kumapit at magtiwala sa Panginoon. So yung pagpupuri, sabi niya, sa lahat ng tao at sa lahat ng dako siya ay papurihan. Kasi alam naman natin na kapag may pagpupuri, sabi nga, when praise goes up, the rains, sabi niya, goes down. Sabi nga ng isang kanta, na kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, bumababa naman yung blessings ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga kapag meron tayong mga problema, pagsubok sa buhay, magpuri tayo sa Panginoon, purihin natin siya, sambahin natin siya. Kasi sa pamamagitan doon tayo lumalakas di ba? Doon tayo minsan, pag nag-worship ka sa Panginoon, naiiyak mo na i-brought out mo, naiiyak mo yung bigat na nadarama ng puso mo. Di ba? Yung mga problema natin,
yung mga suliranin natin, di ba? Yung mga utang mo, no? Yung mga lahat ng mga kabigatan sa buhay mo, kapag naiyak mo yan sa Panginoon, binigay mo sa Diyos, may kita mo. 'Di ba? Gumagaan yung pakiramdam natin. Nagkakaroon tayo ng bagong sigla, nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa, 'di ba? So, dito may kita natin, papurihan pa rin natin siya eh. 'Di ba? Kasi doon nasusubok yung ating pananampalataya sa kanya. Kaya nga sabi doon, naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Diba? Siya yung nag-ano natin eh, siya yung nag-guide sa atin, siya yung nagtutuwid ng landas natin, di ba? Siya yung pumapatnubay sa atin. Kaya nga, pag sinabi mo pinapatubayan tayo, ginaguide tayo ng Panginoon, siyempre, nandun din yung disiplina eh, di ba? Disiplina rin tayo eh, kasi part ng guidance yun eh, yung pagdisiplina kapag tayo nagkakamali, didisiplinahin tayo ng Diyos para tayo ay matuto. Part pa rin kasi ng guide yun eh, ng guidance ng Diyos, yung mga disiplina. Diba? Hindi man ibig sabihin na pag ginaguide tayo ng Diyos, hindi na tayo magkakamali. Diba? Kasi sa pagkakamali nga natin, yung sabi ko, doon tayo i-correct, doon tayo itatama ng Diyos para makita natin ano ba yung matuwid, ano ba yung tama. Sa harapan ng Diyos at sa ating pagkakamali, tinuturuan naman tayo ng Diyos kung paano magpakumbaba. Diba? Part pa rin ng guidance yun eh, yung disiplina eh. Ang mahalaga lang doon, handa tayong magpaturo, handa tayong magpatuwid, handa tayong kilalanin yung ating pagkakamali. So sa pamamagitan yun, napapupurihan pa rin natin ang Diyos eh. Kasi bakit? Kasi pag nakita natin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakamali, pagkakasala sa Kanya, nandun pa rin yung kapatawaran ng Diyos eh. Nandun pa rin yung pag-guide ng Diyos sa atin, nandun pa rin yung yung pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pagdidisiplina sa atin. Kaya nga, salamat sa Panginoon kasi bakit dinidisiplina tayo eh. Ganoon din naman sa mga magulang natin, di ba? Kapag tayo dinidisiplina ng mga magulang natin, kapag tayo po ay nagkakamali, isang bagay yun na dapat natin pasalamatan kasi merong nagtutuwid sa atin, merong nagdidisiplina sa atin. Kasi kung walang nagdidisiplina sa atin, 'di ba? Wala tayong kinikilalang mas mataas sa atin, hindi natin makikita yung pagkakamali natin. Kung titignan na lang natin sarili natin. Minsan tingin natin sa sarili natin, matuwid na. Tayo yung palaging tama, no? Tayo yung palaging correct na. 'Di ba? Hindi natin, kasi mataas tingin natin sarili natin eh. Pero pag may kinikilala tayong mas mataas sa atin, natututo tayong i-submit yung sarili natin eh. Diba? So part pa rin yun eh, na dapat natin papurihan ng Panginoon sa mga sitwasyon pong yun, mga kapatid. No? Purihin ka, nawa, 2 beses sinabi yun, ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. No? Ibig sabihin ng lahat ng dako, nasaan man tayong lugar, ano man yung ginagawa natin, dapat hindi natin kakalimutan na papurihan ng Diyos. Kaya nga sabi doon, whatever you do, do it for the glory of God. Diba? Ano man yung ginagawa natin, sabi doon, gawin natin sa ikapupuri ng Diyos. No? Kaya nga, kung yun ang laman ng puso natin palagi, mga kapatid, ito yung mag-iiwas sa atin sa pagkakasala. Kasi bago natin gawin yung isang bagay, iisipin muna natin, ito ba ay magbibigay kaluguran sa Diyos? Ito ba ay makakabuti? Ito ba ay makakaparangal sa pangalan ng Panginoon? Diba? Yung kasi kapag yung iniisip natin eh. Diba? Kasi ayaw natin mapahiya ang Diyos. Diba? Lalo na tayo, mga naglilingkod sa Panginoon. Minsan may mga tao, katulad kami, nangangaral kami ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng pinangangaralan namin, kilala namin eh. Di ba? May mga tao minsan, hindi mo kilala eh. Lalo sa Pilipinas, di ba? Hindi man lahat ng pre-partner, hindi lang yung mga pre-partner ang nakakakilala sa iyo. Kahit yung mga hindi pre-partner minsan, hindi natin kapatid sa gawain, kilala kami. No? Lalo siyempre, nagtutok tayo minsan sa mga plaza, sa mga public na mga places. No? Hindi lang naman yung mga nasa upuan eh. Yung mga nasa upuan, yun ang mga prayer partner natin. Pero may mga taong nakikinig dun sa paligid, di ba? Hindi man sila membro, hindi man natin sila kapatiran sa gawain, pero nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Di ba?
Tapos nakikita tayo in public na nakatayo diyan. 'Di ba? Siyempre, alam nila, uy, ano to, ito yung ano, yung preacher sa El Shaddai na nangaral doon sa barangay namin, 'di ba? Kung makikitaan tayo hindi maganda, o kaya pupunta ka sa isang lugar na hindi ka nais-nais, hindi na hindi maganda, 'di ba? Magiging ano 'yun magiging ano 'yun, yung magiging nakakahiya 'yun 'di ba? Mababahiran yung pangalan ng Diyos 'di ba? Sasabihin niya, ay ito ba yung naglilingkod sa Panginoon? Bakit nandito sa mga ganitong mga lugar, 'di ba? O kaya yung pananamit, 'di ba? 'Di ba? Kung ano-ano na lang yung pinaglalagay sa mukha, 'di ba? Amen. Kung ano na lang, no? Siya hindi pa masyadong nakontento sa ibinigay ng Diyos sa kanyang katawan, no? Gusto pang lagyan ng design. Yeah. Yung mga kapatid, kung kunyari, before mo nakilala ang Diyos, naglagay ka na ng mga design sa mukha mo, no? 'Di ba? O kunyari, naglagay ka na ng mga tattoo sa mukha mo o sa katawan mo na wala ka pa kay Lord. Okay lang naman 'yun kasi wala ka pa kay Lord Pero kapag kay Lord ka na, alam mo na sagrado yung katawan natin. Tapos dadagdagan pa natin ng disenyo. Kasi para kasi sa atin kasi sagrado yung katawan natin Lalo sa ating mga Katoliko, 'di ba? Yan ang turo sa atin ng katawan natin sagrado. Pag marami ka ng parang parang pinapakita mo na, ay Lord, parang kulang yata yung design mo sa akin, no? Kaya dadagdagan ko, mas pagagandahin ko. Yung kasi yung reason ng iba, no? Yun, wala namang masama doon, hindi ko naman pinapangit, no? Pinaganda ko pa nga, Mas pinaganda ko pa nga, hindi ganoon, mga kapatid, no? Siguro, kung hindi natin pa nakilala ang Diyos, at marami na tayong nilagay na design sa katawan natin, o ano pa yun maintindihan mo pa po yun Pero siyempre, pag may salita ka na ng Panginoon, alam mo na no? Kung ano pa yung mga sinasabit natin sa ilong natin, no? Lalo kung lalaki ka, tapos may butas-butas ka dito, no? Sabihin mo, ano kasi, Ayan, minsan kasi medyo mga nagiging yung nagbibigay ba ito ng kapurihan sa Diyos? Kasi masyado tayo minsan kasing na-influensyan din ng mga ibang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano, no? Ano na yung pinagagawa sa katawan. Sabi naman, puso naman yung tinitingnan ng Diyos. Oo nga, puso nga tinitingnan ng Diyos. Kaya nga kung ano yung nasa loob, lumalabas outside appearance mo. Diba? Kasi kung ayos yung puso mo sa Diyos, dapat ayos din yung nakikita sa labas. Ganun lang naman yun, di ba? Pag ayos yung puso mo, nakikita yan sa labas. Hindi yung nakakabigay ba nakapurihan sa Diyos yun. Di ba? So, isa masyado tayo na-influensyahan. Kaya dapat maging rin tayo. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? No? Huwag tayo yung mga Kristiyanong gaya-gaya. No, na kung ano yung trending gano'n na rin tayo. No? Para sabihin kasi hindi pa kasi iba ng ngayon, iba ng generation ngayon. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, kaya nga itong kagandahan sa salita ng Diyos, yung ibang mga batas, nag-change. Pero ang salita ng Diyos, hindi ito nagbabago. Di ba? Ang batas ng Diyos, hindi nagbabago. Yung batas lang ng tao. Di ba? Kasi yung batas ng tao, kailangan umayon sa mga pagkakataon, no? Sa bawat henerasyon, may mga batas na hindi na applicable, no? Pero siyempre yung mga morals ng Diyos, yung batas ng Diyos about sa morals, hindi nagbabago yan, no? Yung morality. Yeah. Pag about sa morality, yung Christian morality, hindi nagbabago yan, di ba? Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating na mga panahon, hindi nagbabago yan, mga kapatid. Di ba? So, napapapurihan ba ang Diyos sa ginagawa natin? Di ba? Pag nasa restaurant ka at na-delay yung order mo, no? Baka umiinit na yung ulo mo, baka pinagagalitan mo na yung waiter, di ba? Inis na inis ka na.
No? Sabi mo, ano, tagal-tagal naman ng yung yung order ko. Diba? Tapos, pag nandyan na yung order mo, magpe-praise the Lord ka. Sabi mo, praise the Lord. Diba? No? Napapupurihan ba ang Diyos? Siyempre, kung ako ang waiter, reklamo ka ng reklamo, tapos nang binigay na yung order mo, nag-praise the Lord ka. Ako mismo, medyo questionable sa akin yung pagiging Kristiyano mo. Ito ba yung Kristiyano kanina? Parang nagmumura-mura na, di ba? Kaya nga sa lahat ng ating ginagawa, napapupurihan ba ang Diyos? Di ba? Ang ating kasi, ang pagiging Kristiyano, hindi ito yung parang modeling. Di ba? Yung para tayo nasa mga passion, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo mag-aayos. Kailangan natin mag-ayos, pero wag naman yung parang revealing tayo na, di ba? Kulang na lang, lumabas na yung kaluluwa mo, di ba? may mga bagay na, na proper, no? May proper dress code, di ba? Dapat alamin mo kung ano ba yung pinupuntahan mo. Diba? Alam mo, magsisimba ka, ilalabas mo yung cleavage mo. Tapos yung mga lalaki naman, ginaya rin. Naglabas din ng cleavage. Kaso yung, ng puwet nila. Kasi masyado nang loose yung, yung pantalon. Di ba? Nainggit dun sa babae, nagpalabas ng cleavage. Siya naman, naglabas ng, yung lalaki naman, dahil nainggit, nagpalabas din ng cleavage niya. Kaso nga lang, yung, yung loose yung niya, yung yung pantalon niya. Di ba? So, tingnan natin, napapupurihan ba yung Diyos? Di ba? Hindi pwede sabihin mo, yung puso naman yung pag-ating ko dito sa gawain, pagsimba ko naman, puso naman tinitignan ng Diyos. Ayusin mo naman. Ayusin mo ang damit mo, no? Kaya nga yung sinasabi ko mga kapatid, wala naman, kung ayos yung puso natin, dapat ayos din yung outside appearance natin. Hindi pwede na ayos yung puso mo, tapos hindi maayos yung pananamit mo, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ayos yung relasyon mo sa Diyos, pero hindi ayos yung relasyon mo sa kapwa mo. Di ba? Hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos. Di ba? Sabi mo, ayos yung relasyon ko sa Diyos, pero yung relasyon mo sa kapwa mo, hindi ayos. Di ba? Hindi pwedeng kaya nga, hindi dapat tayo sumusunod sa pattern ng mundong ito, na kung anong trending doon, yun din natin. Di ba? Hindi po ganun, mga kapatid. Ang natin is, napapupurihan ba ang Diyos sa mga ginagawa natin? Nang aming mabuti ang mga lupain, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. So, may kita natin, no? Kapag tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, the blessings comes down. So, yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos ay magpala sa bawat isa sa atin at patuloy tayong turuan na magpuri, magpasalamat, ano man po yung ating pinagdadaanan, ito ay magbigay pa rin ng karangalan at kapapurihan sa Panginoon. So, yun lamang mga kapatid, God bless po sa ating lahat.